magandang hapon mga kapatid. Andito naman si Aling Marie para magbigay ng konting opinyon regarding po dito sa mga nangyayari sa ating bansa na sobra na talaga ang mga kawalang hiyaan at mga kababaihan na ngayon ang humahamon sa panunungkulan ni President Bongbong Marcos. Isa itong napakalaking insulto sa ating mga nasa gobyerno. Ikaw ba naman, Diyos ko, naisahan ka na, naging mayor ng dayuhan. Napatunayan na nanloko sa bayan, pero anong ginawa? Natakasan! Bakit natakasan? Kasi hindi nila agad ito ipinakulong at hindi nakapag-ugnayan sa mga matataas na sangay ng ating batas. Alam nyo mga kapatid, sa nangyaring ito, na nakatakas si Alice Goo. Wala man tayong binabasa o pinakikinggang balita, pero ito ay isang damdamin ng isang Pilipino, ang aking sasabihin sa inyo. Para doon sa mga nakaupo sa gobyerno, please naman, wag na po nating pahabain ang mga investigasyon. Paniwalaan nyo na minsan ng mga hearsay. Kasi yung mga hearsay kadalasan, mas totoo yan kaysa sa mga tunay na ebidensya. Alam nyo po, hindi po magkakaroon ng mga hearsay kung walang nakikita ang mga tao, walang masasabi. No? So, ayan, paano nyo pa ngayon maaampat? Paano nyo pa ngayon mapipigilan o masasawata o mag-aalabumbero kayo na tila kayo ay sumusugpo ng napakalaking sunog sa buong mundo? Sindikato na po ang pumasok sa atin. At ayan na mga kababaihan ng incheck ang ginagamit. Diyos ko, sa ibang bansa, pag niloko mo ang kanilang gobyerno, ilang latigo ang aabutin ng mga taong nanluloko sa kanila. Pag Pilipino, sa ibang bansa, walang pasakit, walang libre, walang pagbibigay ng chance, no? Ang sinasabi kong walang pasakit, yung bang hindi na pahihirapan ang isang nahuli pagkus itatapon na agad sa selda. Hindi katulad dito na napakasakit pang pakinggan na palaging inihaharap sa taong bayan. Pagkatapos, pag napatunayan, patatakasin nila. Sa ibang bansa, ang mga nagkakasala sa kanilang gobyerno, doon na mismo sa loob ng kulungan iniimbestigahan. Pag ikaw ay napatunayan, habang ikaw ay nakakulong sa ibang bansa, yung mga dokumento na nahuli sa'yo na mga peke, yan ay iniimbestigahan sa labas habang ikaw ay nakakulong. Anong ginawa nyo tuwing iimbestigahan ninyo? Nakakalabas pa rin ng investigasyon. Nakakauwi pa ng mga bahay nila. Nakakahanap pa ng mga kakampi. Nakakakilos pa sila para may tumulong sa kanila sa paglayas. Ano ngayon nangyari? Rami-raming katarantaduhan. Napakalaking insulto nito sa gobyerno natin ngayon. Sabi nga ni PBBM gugulong daw ang mga ulo ng mga taong kumonsinte. Bakit yung mga taong yan na nagsitakas? Sasabihin pa, ikaw ay bibigyan ng karapatan na makakuha ng abogado kesyo nahuli nyo na abogado pa rin? Bakit hindi nyo na agad tapon sa selda? Ang klase yan. Diyos ko, maawa naman kayo sa mga sarili ninyo. Pinagpapakamatayan nyo yan, imbestigahan. Pinaghihirapan nyo yan na mapatunayan. Pagkatapos, natatakasan lang kayo. Tapos, pag nahuli nyo, ganun naman, bibigay na naman kayo. Alam nyo, nililibang lang kayo ni Alice Goo Kaya niya pinakawalan yan dalawang yan. No? Para maiuwi dito sa Pilipinas, para pagpiestahan. At habang nagpipiesta, gumagawa naman siya ng panibagong paraan para makabalik ng Pilipinas. Ibang Alice Goo na po ang inyong makakarap kung sakali. Kung talagang kayo magtitiwala pa rin kay Alice Goo, na ang mukha niya ay gagamitin niya pa rin sa paglantad sa Pilipinas, no way na po. Mapera na po si Alice Goo na pwede niyang gamitin sa pagpapalit ng mukha at pagpapalit ng pangalan. Huwag po kayong mag-alala. Baka kaharap nyo na si Alice Goo, hindi pa kilala.
Ganun lang po yun. Kaya po, pwede ba? Sentido común po, gamitin niyo po ang utak niyo sa mga taong mapipera. Tingnan niyo mga Duterte. Tingnan niyo mga kalyado niyo mga Duterte na mga wanted. Tingnan si Kibuloy. Tingnan niyo si Tebes. Tingnan niyo si Bantag. Nakalantad po ba? Hindi. Bakit? Naisahan kayo eh. Nataguan na kayo. Eto mga Duterte, patuloy sa panlilin lang. Ayun si Sara Duterte, hindi napansin. Para mawala ang focus kay dito sa lintik na si Alice Go. Anong ginawa? Nagpakana ng mga libro-libro para malibang kayo. O ayun. Ha? Ayan. Parang nilibang ba si Senadora Riza Hontiveros? Nilibang sa libro. Para mawala ang focus kay Alice Go. Ha? Diyos ko. Dapat sa mga hudas na yan, hindi na binibigyan ng pagkakataon kahit kailan. Yaba, papayag pa kayo na maging kalaban niyo yan sa eleksyon? Yung mga Duterte yan? Ngayon pa lang, ibasura na yan. Okay po, salamat.